Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apela niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Well, ulitin ko, ang tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Dahil facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. So yun nga, parang gusto nila sumali ang AFP. So, pero kayo, sir, saan ba dapat tumayo ang AFP sa sitwasyon? Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana, tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawaan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Sir, meron information po na nung after the arrest of the president, dumami yung fake news especially yung mga negative against the administration. Do you have the same observation and what can you say about it? Normal siguro dahil siyempre maraming nalungkot, maraming nagalit, maraming nainis, nakapanalig, kakampi ng pamilya Duterte. Rason para maglabas sila ng kanilang hinanaing at sama ng loob. Pero hindi pa rin lisensya yun para sa akin na gumawa ng mga inventong kwentong pinapasa nila bilang katotohanan. Ulitin ko, hiwalayin natin ang opinyon sa pagpepedel, pagpapalabas ng impormasyon na sinasabi nilang totoong balita o totoong nangyari. Alam nyo, itong si Chis Escudero, sabi ni Chis Escudero, ito po. Ang headline dito po sa Inquirer.net. Hindi yan. Dito po sa Philippine Star. Ibang balita pala yun sa Inquirer. Sa Philippine Star tayo. Chis hits Duterte clan's attempt to involve AFP in issues. Binanatan po ni Chis Escudero yung buong Duterte clan, no? Si BP Sara kasi yung tinatanong sa kanya, binanatan niya na rin yung lahat na ng Duterte. Bakit daw itong mga Duterte pilit na idinadamay sa mga issues ang mga AFP? Madalas niya raw naririnig na inaaya yung AFP. Alam mo, Chis Escudero, no? Kung ikaw matinukan tao, matinukan Senate leader, ang ipinagpapalagay mo kasi na business as usual yung nangyari kay Pangulong Duterte. No? Wala kang paninindigan bilang Senate President. Pangatlo ka sa pinakamataas na tungkulin. Alam mo ba yun, Chis? Pangatlo ka eh. Pero wala kang say sa naganap. Thank you very much muna kay Miss Accountant XYZ na nagbigay sa atin ng pangkape. Alam mo, ito masasabi ko sa iyo, Chis. Pangatlo ka sa pinakamataas, pero baliwala sa iyo yung ginawa kay Pangulong Duterte. Again, ulitin ko, ayon kay Medjaldea at saka kay BP Sara, kinidnap siya. Kinidnap yung dating Pangulo ng Pilipinas. Yung ICC na walang jurisdiction sa atin, nakakulong siya ron sa isang foreign entity na walang jurisdiction. Hindi to business as usual, Chis. No? Hindi to business as usual. Mayroon tayong dating Pangulo na binigay at pinakulong sa isang walang jurisdiction sa atin. Kasi
yung salita mo parang bakit nyo ba dinadama yung AFP? Alam nyo, wala nang kakampi yung mga Duterte. Bakit AFP? Sasagutin kita. Ang AFP, ang pangunahing tungkulin ng AFP, tagapagtanggol ng ating teritoryo, tagapagtanggol ng ating soberenya, tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino laban sa dayuhan, tagapagtanggol ng konstitusyon. No? Konstitusyon. Hindi po yung sinasabi niya chain of command daw ang AFP. Correct. Sumusunod sa chain of command ang mga sundalo. Pero extraordinary to eh. Ang ginawa natin, no? Ang ginawa ng pamahalaan natin, yung nasa top of chain of command natin, ipinakulong yung isang citizen ng Pilipino at pinadala doon sa isang international entity na walang jurisdiction laban sa atin. Wala pa pong nangyayaring ganyan. Na pinahuli mo yung sarili mo, pinahuli mo yung sarili mong mamamayan para dalhin doon. Huwag mong palabasin, Chis Escudero, na ito ay business as usual. No? Bakit hindi mo pinupuna yung paghuli, ang pinangangatwiranan niya, nag-assist daw yung AFP dahil law enforcement. Law enforcement? Law enforcement nino. Kung yan po, law enforcement dito lang po sa Pilipinas, sinabi po ng korte natin, sino nag-utos? Sinong korte? Senate President ka. Sino yung nag-utos sa ating law enforcement agency? May nakalagay ba sa konstitusyon natin na ang pagpapatupad ng warrant of arrest ay magmumula sa mga international body na hindi natin kinikilala? Pinagtatanggol mo, eto kasi ang sitwasyon di ba? Pulis natin, pinagbibintangan po, pinagtatanggol mo yung pulis natin na lawful yung order. Sino ba nag-order sa kanila na lawful? Yung bang order sa kanila ay naaayon sa konstitusyon? Ni wala ngang order yung kahit yung ICC, no? Ipapaunawa ko sa iyo, Chis Escudero, kahit yung ICC sa rules nila, kinakailangan dumaan sa local court. Humihingi ba ng tulong yung mga Duterte sa AFP? Sa paningin mo? Sa paningin mo, bawal hinga ng tulong? Para saan pa may AFP tayo kung hindi natin kayang ipagtanggol yung ating soberenya? Natiyak mo na tama yung paghuli kay Pangulong Duterte? Korte ka ba? Judge ka ba? Yan yung problema eh. Hindi pa nagsisimula yung hearing sa impeachment, pinapakita mo kagad na ikaw ay anti-Duterte. Anong katarungan kaya yung makikita namin sa hearing nyo sa Senado kung ikaw na anti-Duterte ang namumuno sa hearing? Wala pa pong nangyayari. Sa ibang bansa siguro, hindi po mangyayari na ibibigay nila sa hindi nila kinikilala, walang jurisdiction, yung kanilang mamamayan. Sa atin po, hindi lang simpleng mamamayan. Dating presidente at anak. At siya ay ama ng kasalukuyang vice president. Sabi nga, kung kaya pong gawin yan sa dating presidente at sa tatay ng vice president ngayon, pwede na pong gawin sa lahat yan. Tapos, pinalalabas mo pa na masama pa rin yung ginagawa ng mga Duterte. Kanino sila tatakbo?
Yun lang, salita lang yun ni BP Sara. Pinalalabas nyo na naman na ang kontrabida na naman, si BP Sara na naman. Siya na naman yung nagpahayag. Out of frustration, anong ginawa ninyo AFP? Bakit hindi nyo ipagtanggol yung isang mamamayan ng Pilipino? Yun yung punto ni BP Sara. Dahil kayo yung tagapagtanggol ng Pilipinas. Abstract po yung mga. Kaya kayo nagtatanggol ng teritoryo dahil sa mga Pilipino. Ibig nyo sabihin, halimbawa dyan sa West Philippine Sea, okay lang, pinagtatanggol natin yung mga dagat natin, pero pag may kinuha ba ang China na Pilipino, dadali nila sa China, hindi pa rin tayo papalag kasi dagat lang yung pinagtatanggol natin. Teritoryo lang ang pinagtatanggol natin. Logic lang. AFP po, kinuhanan tayo ng isang Coast Guard. Kinuha ng mga incheck halimbawa. Okay lang sa atin? Kasi dagat naman yung pinagtatanggol natin, hindi tao. Hindi tayo papalag, hindi papalag yung AFP. Papalag yung AFP kahit pinakamababang posisyon ng sundalo yung kinuha ng mga Chinese kung sakali. Sa atin, hindi. Ayaw mong pumalag yung AFP, kinuha na yung presidente natin dati. Kung sa dagat naganap yan sa West Philippine Sea, kinuhanan tayo ng isang sundalo. Ano ba pinakamababang sundalo sa AFP? Private. Kinuhanan tayo ng private ng China. Hindi tayo papalag. Papalag tayo. Pero, hindi papalag ang AFP. Papalag ang AFP. Kasi nakuhanan sila ng isang private. Pinapakita ko lang sa iyo. Mas mataas ba yung corporal sa private? Pinapakita ko lang sa iyo, Chis, kung bakit humihingi ng tulong sa AFP si BP Sara. Dahil trabaho po ng AFP yan. Hindi siya papayag na ipakuha, kunin yung isang sundalo. Isang sundalo yun, ha? Eto po, hindi naman simpleng sundalo to si Tatay Digo. Dating presidente to, kinuha. Na walang pag-uutos ng korte. Huwag nyo sabihing legal pag walang utos ng korte. Okay. Tapos, naghinanakit lang si BP Sara, siya na ngayon ang may kasalanan. Yung salita ni BP Sara, hinanakit na yan, hinanakit sa ginawa sa pamilya nila. Naghinanakit siya sa AFP. Tapos nagre-react ka na parang galit na galit ka ngayon, Chis Escudero, sa hinanakit ni BP Sara na bakit walang ginawa yung AFP na tulong, hindi tinulungan, hindi nila, pinamigay nila si Tatay Digong. Bawal nang maghinanakit. At dun pa sa teritoryo ng AFP, correct. Na hindi man lang madalaw ni BP Sara. Masakit kay BP Sara yun kasi sinabihan siya nang may control nun si Torre ng AFP o nung Villamor Air Base na sakop ng AFP. Ngayon, kung wala ka nakikitang mali dyan sa pangyayari, yung hinanakit ni BP Sara, wag nyo munang baliktarin, Chis. Porket magaling ka magsalita, wag mong baliktarin na ang may kasalanan pa ng lahat, mga Duterte. Dahil kino-question nila bakit walang ginawa yung AFP para ipagtanggol yung dating presidente. Ang sinasabi ni Chis Escudero, bakit laging pinag-aaway yung AFP at pulis? Pinag-aaway ang AFP at pulis? Hindi pinag-aaway. Naglalabas lang ng hinanakit si BP Sara. Inutusan ba ni BP Sara yung AFP? Inutusan niya ba na bawiin si o wag paliparin yung eroplano? Sinasabi mo pinag-aaway, advance yung utak mo. Bakit kaya advance na rin ang utak mo ngayon, Chis? May napupunan na ako kay Chis eh. Una, advance na mag-isip. Ikalawa, hindi na nawawala yung sipon mo, Chis. Nagkakataon lang ba?
Na tuwing may press con ka singot ka ng sipon. Hindi ko rin alam. Baka naman nagkakataon lang. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Carolina Lagiap, kitang-kita sa mga video na walang due process ang ginawa nilang kalapastanganan pagkidnap sa dating presidente. Pahayag naman ni Michael Barnuevo, wala na sa hulog si Cheese. Malaki kasi pakinabang niya sa posisyon na bigay ni PBBM kaya wala siyang bayag para makialam. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Michael Barnuevo, never again Cheese, balimbing ka. Cherish the moment for Bao, but people will never ever put you in the Senate again. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.